Kamusta na po? Ito po si Maluti Kia ng Maltik. Nandito na naman tayo, no? Anong pag-aaralan natin ngayon? Ang pag-aaralan po natin, yung nangyari sa House of Representatives, no? Na pinatawag ang mga vloggers ng tinatawag na TRICOM, pero isang side lang po, hindi nyo napupuna. Parang yung mga Maka Duterte ang tinawag, yung Maka Marcos hindi ho tinawag. Parang ang fake news lamang associated dun sa grupong yon. Maling-mali naman po, no? So, ang tanong ko sa inyo, maaari bang magkomento si Juan de la Cruz sa isang public servant? Ano sa tingin nyo? Kayo, kung magkomentaryo kayo sa mayor nyo, sa barangay kapitan nyo, bawal po ba yun? Ako, sasagutin po natin yan, no? Bakit po? Kasi nasa saligang batas natin, yung tinatawag na freedom of speech. Yan po ay Article 3, Section 4. Doon po, marami actually pong pag tinignan nyo yung Bill of Rights, dyan sa Article 3, no? Kung titingnan nyo po, Article 3 yan. So, mahalaga sa framers ng Constitution ang kalayaan ng Pilipino. So, meron po tinatawag na freedom of speech and expression. Meron po yung right to peaceably assembly, no? Yan po yung magrarally, magmamanifest ng opposition sa gobyerno. Yung po sa ibang bansa, sa Freedom Park yung ginagawa, no? Meron rin po tayong right to due process and equal protection, no? Na hindi po ibang batas ang para sa mayaman at ibang batas para sa Class D and E. Meron rin pong protection from arbitrary arrest, no? Hindi ko basta-basta dinadakip. Hindi na ako magko-comment sa ating bagong chief PNP, no? Yung kanyang order. Padamihan ng mahuli. Abay, sandali lang ho. May karapatan ho ang bawat Pilipino. Yun yung protection from arbitrary arrest, no? Kung i-aresto ka, dapat may warrant or probable cause. Freedom of religion, maniniwala po tayo kung ano ang gusto ng bawat tao, yan po ay protektado ng saligang batas. Kung gusto mo manamba sa isang puno, protektado po yan ng saligang batas. Kung gusto mo magsamba sa ribulto, no? Hindi naman po sa kwan, dinidistinguish ko lang po, baka sa iba sa inyo magtampo. Yung pong freedom of religion is talagang sino ang pinaniniwalaan mo. At saka po yung right to privacy, no? Yung pong right to privacy, against yan po sa unreasonable search and seizures. May isa ho akong kaibigan, vlogger, taga Cebu. Abay, pinasok ng PNP. Hinalughog ang bahay. Kinuha ang laptop. Tayo ho ba'y nasa martial law? Tanong ko yan sa inyo. Balik ho ulit tayo. Nandun po sa Republic Act 6713, yung sinasabi na public officials and employees, hindi lang opisyal, shall always uphold the public interest over and above personal interest. Yan po mga kinagalang-galang na mga representante, uphold public interest over and above personal interest. All government resources and powers of their respective offices must be employed and used efficiently, effectively, honestly, and economically, particularly to avoid wastage in public funds and revenues. Abay, kung titingnan nyo ho ang hearing ng Quadcom at ang TRICOM, abay, gavel to gavel, no? Magkano kaya ang ginastos nun? Sana may mag-aral dyan sa mga policy majors, no? Pag-aralan nyo, how much does it take for a congressional hearing to start and to end with the committee report? Makikita po nyo kung gaano kagastos ang ating sistema. So, wag naman po magagalit, nagsasabi lang po ako ng katotohanan at yan po rin ay galing sa aking eksperyensya dahil ako'y nagtrabaho sa House at sa Senate. So ano po ang legal limitations? Meron po tayo sa ating statute books or revised penal code. Libel, sedition, inciting to sedition, at meron po tayong Republic Act
10175 yung Cybercrime Act of 2012, no? So, makikita po natin dito sa prosesong ito, kailangan pong respetuhin ang bawat karapatan ng tao, no? Yung accountability and public criticisms, kasama po yan sa freedom of speech and expression. Yung pong criticism sa public, tingnan po ninyo ang ethical standards na kanina binasa ko na dapat hindi maging balat sibuyas, no? Talagang pag ikaw ay nasa public, may right, taxpayers or not, na mag-criticize sa'yo. Yan po ay guaranteed ng ating saligang batas. Opo, meron rin po, hindi po yan all-encompassing. Siyempre po, meron rin namang mga batayan na kailangan protektahan ng Estado, no? Pag sinabi mong freedom of speech, ibig sabihin po niyan, responsibility to avoid harm. Dapat hindi defamatory yung sasabihin, walang false accusation, at hindi hate speech. Dapat may accuracy sa information. Ano pong ibig sabihin yan? Lalong-lalo na sa journalists, bloggers, and social media influencers. Balita ko po, nagkakakiskisan ang mga journalists at bloggers these days, no? Yan naman po nagkaiba dahil sa technology, no? Yung isa talagang nag-aral ng journalism, yung isa ayan po ay citizen. Citizen reporting ano ang nararamdaman ko sa nangyari. So, napakahalaga po yung pag nag-publish ng content, sabihin kung sino ang sumulat. Yung pagtaas po ng fake news, whether that is malinformation at disinformation, wag na yung misinformation. Kasi yung misinformation, nagkamali ng date. Yun, misinformation. Hindi naman sinasadya. Pero yung disinformation, may malis na. At yung malinformation, talagang ino-operate ka na sa social media arena, no? So, dapat po truthful, walang spreading of falsehoods, at para hindi mag-lead yan sa public distrust. Ngayon, yung mga fact-checker, ako na-fact-check na ako nung paborito kong isang online most distrusted organization, media organization. Una po, ako'y flinag nila dahil daw mali ang aking sinasabi. Ang pinanggalingan po noon ay thought leader nila na nasa Australia. Kahit sinabi ko sa kanila, sinabi pa rin nila fake news. Pangalawa, sinabihan nila ako ng fake news dahil sa isang interpretation ko. Ang interpretation pala fake news na. Hindi ho ba yan opinion ng tao? Hindi ho ba yan protected? Ang pangatlo, parehong organization, yung taong yon. Ang sinabi niya, ako daw campaign manager ni candidate Marcos Jr. Hindi po ako. Kaya ang sabi ko sa kanya, ilabas mo proof mo. 'Di ba? Yung may resibo. Kasi kung mag-a-allege ka niyan at paniniwalaan ka ng iba, abay, kung hindi ako na-imik, sasabihin nila, talagang kasama yan. Hindi po. Ako po ay kasama sa kampanya ng candidate Sara Duterte. Hindi po ng Marcos Jr., no? So, klarado po yan, no? So, kailangan nating i-avoid ang hate speech, at dapat medyo kalmado tayo. Yung kalma, kanta yata yan sa Gen Z, no? Kalma lang. Kasi kuminsan, nagkakainitan. Kaya kuminsan, pero may hangganan rin yun. Pag masyado ninyo nang binabastos at binababoy, umiimik ako. Nagkakaso ako. Kasi hindi yun yung career ko, open to the public yan. Para kayo magkamali, hindi ko alam kung malisyoso kayo, no? Yung civil discourse po, napakahalaga. Sa civil discourse, kailangan nating irespeto. May pananaw sila, may pananaw ako. Pwedeng hindi tayo mag-agree, pero nagre-respetuhan ho tayo. At saka may public accountability. Lalong-lalo na ang elected officials,
ang government employees, ang celebrities, no, yung mga endorsers, no, malaking issue yun sa yung food critic, no, grabe ang debate noon. Ikaw ba talaga nagre-rate ng pagkain o dahil lang sa panlasa mo at nasasabi mo masarap ito? Anong basihan, no? Yun ho ang kailangang madiin natin mapag-aralan para hindi naman po lahat ng restaurant at kainan ay napapahamak dahil hindi mo lang gusto yung timpla nila, no? So, kailangan natin klaruhin yan. Pero bago ho ako magtapos, merong ruling ang Supreme Court. Klarado ho, sinabi ng Supreme Court. Yung ruling nila ng October 16, 2024. Sinabi nila, babasahin ko po para hindi ako magkamali, no? Statements against public officers not slanderous when related to the performance of official duties are deemed freedom of speech. So, statement against public officers, not slanderous when related to the performance. So, kailangan nyong i-relate sa performance. Kunyari, nagalit kayo sa barangay kapitan dahil under sa ethical rules, no? 15 days, hindi ka sumagot sa sulat, may problema ka. Factual yon, nasa batas, no? So, kung nag-criticize ka, hindi slander dahil kinikriticize ni Juan de la Cruz ang performance mo sa trabaho mo. Okay? Yung iba kasi dyan, kaagad sasabihin, slander yan. Defamation yan. Ay, sinong kinukomentan mo? Public official? Public officer? Kung hindi ho kayo naniniwala at sa tingin nyo fake news yan, ang ponente ho, si Senior Associate Justice Marvic Leonen sa Labargan versus People of the Philippines, December 6, 2023, bagong-bago, GR number 246824. Okay? So, pag kayo'y mag-a-assert, lagyan nyo ng laman. At dun sa assertion, lagyan nyo ng basihan. Uulitin ko po, ang Korte Suprema na ang nagsabi, pag ikaw ay nag-criticize ng public officer, at yung criticism mo related sa performance ng kanyang official duties, hindi po yun slander. Muli, ito po si Maluti Kia. Like, follow, share. Maraming pong salamat.